Stage 1. Pag bagong kain ka, can you guys see dun sa side na yun? Yes. Pwede ko bang iuwi yung TV na parang ganito? Stage 1. From 0 hours to 2 hours, uwi pa rin ko nakatambay. 0 hours to 2 hours after you eat, tataas yung blood sugar mo. Pero you feel normal. Wala, parang normal day lang eh. Kasi tumataas pa yung blood sugar mo. Because whatever you eat, tataas yung blood sugar mo. Your body starts the regular process of breaking down glycogen. Yung glycogen yung basically yung sugar sa pagkain. Right? Actually, pag break down pa yung lalo, magiging glucose. This is the preferred fuel ng katawan natin, pati utak natin for energy. Glycogen, glucose. Your body starts breaking it down. Digestion. Now, pag nag-break down yan, papasok sa bloodstream mo for energy, tataas yung sugar mo. Dito, mas ang kaibigan ko, pag nakakain ng candy, yan yung hyper na hyper, yung maraming energy. Diba? Kasi tumaas yung blood sugar eh. Nag-gas up eh. Blood sugar rises. Now, your body's reaction is to yung pancreas. Sa katawan natin, will release insulin para bumaba sa normal yung blood sugar. Kasi ayaw ng katawan natin na sobrang high yung blood sugar natin. So, ang trabaho nito para ipababa yung sugar. Tapos yung gagawin niya, it will break down the sugar para magamit natin as energy, gasolina, and then yung sobra na hindi pa kailangan ngayon, itatago niya sa iba-ibang parte ng katawan natin pang backup. Okay? Yes. Class? Kasi ang galing naka-notebook talaga, oh. Hindi, yan ang maganda kasi may retention yan eh. Kaya sa picture, pag sinulat mo, oh, talagang, ako pag nag-memorize ang mahabang script, sinusulat ko. Inuulit ko yung nakasulat dyan, inuulit ko sa notebook ko. Para kaya ko yung mahaba lang, tapos tingin nila, genius ka. Habang nagsusulat sila, pagkikwento naman, magsushowbiz kwento naman ako. Para malinaw sa lahat, ano yung skill natin sa network marketing or multi-level marketing? Sharing. Diba? Yes. Sharing. O yung yung sa Tagalog, chismis. Diba? Pag pinaghanda mo sa English, sharing ako eh. Okay na mamarites. May ex ako. May ex-wife ako dati sa showbiz. Huwag natin pag-panggitin. I just want to mention, because we are all multi-level marketers, networkers here, paki-share nyo. Iba na ang asawa ko ngayon. Hindi yung dati. My wife now is Marina Benipayo, who is a supermodel, beauty queen, and actress. 14 years na kami. Noong November, anniversary kami. Nakilala ko yan nung gym instructor ko. Kasi 5'10" siya eh. Tapos nakita ko habang nag-workout ako sa gym. Nakita ko bumaba sa tricycle. Tapos biglang lumabas yung babae, chinita na malaki. Guys, I'm going to just cross the street. And magpapakilala na ako. Favorite ko yung kwento yan eh. Kasi nagpakilala ako eh. Kasi biyakang ko, kakamodel ko lang eh. Nanalo ako sa body shots eh. So, bagets eh. Sabi ko, excuse me, you're pretty tall. Are you a model? No, I'm not a model. I'm not. You should be, because you're tall. I know because I'm a model. Tapos hindi siya impressed. Sabi niya, no, I'm not interested. Okay, fine. Tapos wala, dead mouth. Hiwalay kami. Later that year, nanalo siya model of the world. Yung pala gusto niya mag-model din. Pero sumali siya para kumita. Diba? Kasi she also supported her family as a model. Up to now, supermodel pa rin siya. Kaya minsan may nagtanong sa akin eh, guys, what would you rather marry? Beauty queen or a model? Nagawa ko pa rin.
share nyo asawa ko si Malvina, Benny. Kasi minsan may mga, ay, yan yun. Asawa ni... 14 years, 20 years na kami hiwalay yung at meron din siyang asawa. So, pareho may kanya-kanya. Right? Sabi nga kanina, Ricardo Cepeda, kilala niyo ba yan? Yan ba si Mr. Wu? Ang kontrabida, yung taong maalala yung mukha, but not the face, the name, di ba? Yes. Kahit ako, pag nanonood ako mga foreign, meron mga paboritong kontrabida, tapos paborito ko siya, pero hindi ko maalala ang pangalan eh. So, okay lang. It's fine. Sana. Sabi ko sa Ascendra, sana naman, pagdating ko, sabihin niyo, si Ricardo Cepeda yan. Hindi siya, yung tinatay ni Fernando po. Nakakaroon minsan na naya yung binabanggit eh. Lalo pa sa probinsya, yung mga fan ni Fernando po. Meron kami eksena kasi yung nag-ikot ng piso, tapos pabilisan kami ng puno ng baril. Siyempre talo ako, Fernando po. Diba? Gusto ko ba yung kwento ko sa inyo yung first time na si Fernando po? Nakausap ko sa phone. May time ba tayo? Okay lang ba sa inyo? Yes! Nasa bahay ako. Nakataba ko ng lahat. So, pinagyayabang ko. Naging kontrabida ako sa lahat ng pelikula ng mabida. Lahat sila naging kalaban ko ilang beses na. Tapos may isang kaibigan ko sa niya. Pero nakatapat naman si FPJ. Wala pa eh. That's the time you know you've arrived. Kung nakalaban mo si FPJ. Yeah, it's one of these days. Lord, sana one of these days. 1 week later, nagpipintura ako sa bahay. Kasi kurito to ulit. Marunong ako magtanong, dito pa, kung one of these days. Parang kung orange yun, Kaya ko to one day. Mag-cheap lang. Anyway, nagpipintura. Side story na naman. Alam mo, dahil na rin alam nila na nagpipintura. Yung kwarto ng anak ko nung buntis pa, yung ex ko, ako nagpinta eh. Para ready. Tapos hindi kami sure kung babae o lalaki kaya ginawa ko blue and pink. Hindi, pink siya tapos yung mga outline na blue. Just in case maging lalaki. Diba? Tapos may tumawag sa akin, sabi niya, Ricardo, meron kami exhibit, art exhibit. Gusto namin i-display yung mga painting mo. Wala na akong painting na i-display niya. Hindi kasi balita namin yung paint houses. Tama, pero hindi yung ganyan klase. Paint houses talaga. Ako yung pader. So anyway, nagpipaint ako ng pader. Tapos, dumating yung kasambahay namin sa niya. Sir, may phone call. Secretary daw ni Fernando po Jr. Yung meron akong best friend, si Raul. Si Raul, magaling gumaya sa boses ng FPJ. At naloko ko minsan. So sabi ko, si Raul yan eh. Lulukoy na naman ako. Ako ang manluloko sa kanya. Kakausapin ko siya na hindi ako impressed. Diba? So, hello? Hello, Mr. Cepeda. This is Susan, the secretary of Mr. Fernando Po Jr. Mr. Po would like to talk to you. Okay. May time ako. Hello, Rick. This is Fernando Po Jr. You know me? Yeah, I heard of you. Well, hindi ako impressed. Dahil alam ko si Raul yun eh. Hinihintay ko yung siyang tumawa eh. Sabi, oh yeah, you heard of me. We met, I think, we met in the farmers. I think we met in the farmers, yeah. Sabi niya, I'm doing a movie. Meron akong movie dati na nag-hit na hit and I'm making a sequel, yung Probinsyano. Tapos gagawin ko ngayon yung pagpapalik ng Probinsyano. And I'd like you to be one of my contrabidas. Oh yeah, really? I have to check my schedule. I have to check my schedule kasi marami akong naka-line up na projects. Yeah? So really? Tapos sabi mo. But ito by the way, si Fernando Po Jr. ang galing mag-English.
Fluent na fluent si FPJ. Kaya, pag alam ko, hindi eh. Kaya nung ini-English ako, sabi ko, ay, okay na itong si Raul. Ini-English, wala ko nag-i-English. Sabi ko, tingnan natin sinong unang mag-break, sinong unang tatawa. Sabi niya, so your schedule's busy. Yeah, I'll just check it. Can you call me back? I'll check my diary. Okay, sabi niya, you check your schedule and then I will call you back. Yun na ba? Sabi ko, tatawag dito na tumatawa na. Sasabihin niya, galing mo, pare. So nag-ring. Landline pa to, wala pa cellphone. Hinayahan ko mag-ring ng mag-ring para mainit. Siguro mga 20 rings. Mga 20. Sabi ko, ano, tangin mo. Sabi ko, ano? Yung pala manager ko. Rick, good news. Kukunin ka sana ni Fernando Po Jr. Tatawag daw sa'yo. Ha? Sabi niya, hindi ka ba natutuwa? Oo. Tumawag na ba? Hindi pa. Babaan na natin, baka tumatawag na siya. Tapos, sana mag-call back si Conan. Yes po. Hello po. Yes po. Yes po. Rick, hello. Yes po. Opo. Yes po. Po. Okay po. Thank you po. Sabi niya, ano sabi ni Tito Ronnie? Hindi ko maalala eh. Basta yes po. Yes. Parang baka galit at sumisigaw eh. Eh, kailan ang shooting? Hindi ko alam, basta nag-yes po ako, nag-yes po. Yung pala mga 10 minutes later, tumawag yung secretary. Ganito, magsha-sharp shooting daw kayo. Mga gano'n. Okay. Sige. Okay, thank you. Tapos sabi ka ni Mr. Po, yes po. Rick, we're going to be sharp shooting. Are you used to guns? Laking military ako eh. Diba? I'm going to do guns. Sabi niya, okay, see you in Baguio. When? 4 days. 4 days. Okay. Kinansel ko kung ano yung ginagawa ko dahil 4 days, di ba? Sabi ni FPJ, how much is your daily talent fee? Kasi I only need you for 3 days. Kasi may ganun eh. May mga kontrata ganun eh. Full contract, half contract. Yung minsan may per day lang eh. Sabi niya, I only need you for 3 days. At that time, 19 somethings pa to, 90s pa eh. Sabi ko, 25,000 per day. Pag sinasabi ko 25,000, 20 pa lang. Sabi ko, 20,000. Sabi niya, pwede ba mag-bargain? Eh, ganun lagi. Pag sinabi ko 20, sigurado magiging 18 eh. How much? 20,000? Yes po. Can I bargain? Yes po. Negotiable po yan. Can I give you 25? Yes po. Teka, sabi ko, sir, sabi ko 20. Sabi ko, and then you said it's negotiable. I want to negotiate to make it 25. Yes po. Ang bait, sobrang bait ng Fernando Po Jr. Tapos pagdating namin sa Baguio, ginawa namin, siguro sa one of the other times, ko dyan sa yung eksena namin, pabilisan lang namin. Kasi pagdating ko sa Baguio, alam ko target shooting. Sabi niya, naisip ko, walang dating yung target shooting. Ano naman tayo? Patayan na lang. Kaya mo ba yung mabilis mag-draw? Yes po. Ano to? Pero ginawa ko, impress siya kasi take 1 eh. Sabi ikaw, siyang director, sabi niya, let's shoot this scene. Ikaw ang unang kukunan ko. Tapos bubunod ka. Okay, 5, 4, 3, 2, action. Tapos yung sidekick ko dun si Rodan Aquino, wow! Bilis mo na! Ang bilis mo! Ron, ang bilis mo! Sige, nice take. Yung pala, 3 years later, pinag-usapan pa ni Fernando ko, ang bilis ko daw. Hindi niya alam,
habang hindi kami magte-take, practice ako, 6 na oras. Pag suot ko yung baril di ba, para alam ko yung timbang. Tapos pag pumasok ako dito sa likod nito, na hindi ako nakikita, warit na yung likod, no? Tapos kung may board, magsisiyan lang muna ako, no? Hindi ba tayo mag-take manager? 6 hours. Kaya kung sino nung mag-take ka, sabi niya, you want to warm up? No need. Hindi ko na rin. Anyway, to be continued yan. Commercial muna. Zero to 2 hours, di ba? Tataas pa ng blood sugar mo. Hyper ka. Hyper ka kasi naggasap full tank na. But after 2 hours to 5 hours, yan yung second stage, level 2. Bababa yung blood sugar mo because of the effects of insulin. Pinababa niya. Insulin affects blood sugar to normal or below after the sugar spike. Bakit importante malaman natin ito? 2 hours to 5 hours after you eat, bumababa yung blood sugar mo, minsan lampas pa sa normal. So ano mangyayari? Low blood sugar. At kapag nag-low blood sugar yan, aantukin ka na. Kaya pala magbagong kain ni Bert. Wala kang magagawa, hindi yan katamaran, hindi yan kapuyatan, kung yung blood sugar mo bumaba. Ganun pala yun. Ganun pala yan. Kaya nga, kung pinagay ko nga, nasa simbahan ka. Kaya pagkagalitin pa, Father, blood sugar. 2 hours after fasting. Normal yun. But yung blood sugar, kasi yung blood sugar, once lumabas yung insulin, hindi na tumataas. Stop na siya. Tapos bababa. Ngayon, after 5 hours, level 3, 5 hours to 8 hours after yung last kain mo, normal na blood sugar. Pero by this time, meron itong false hunger. By 5 to 8 hours after yung last kain mo, may tunog pa. Tapos, parang kailangan ko kumain. Yan yung tinatawag na false hunger. Senyales lang yan ng katawan mo na wala nang laman. Dapat dala ko next time. Next time, no? Lahat kayo panalo kasi trip to Jerusalem to eh. Kaya kukuha na kayo. The false hunger is your body is reminding you na medyo nagkailang oras ba since yung last kain mo. Pero hindi ibig sabihin, mamamatay ka sa gutom. You do not have to eat pagkaramdaman to. In fact, yung ibang tao sinasabi, may nagsabi sa akin dati, kasi kailangan ko kumain kasi parang may laman. Or baka magka-ulcer ako. Kasi yung pakiramdam niya, sabi niya parang ginigiling. Tapos naging ulcer. Yung ulcer, by the way, guys, is from a virus. Hindi dahil sa hindi ka kumakain at walang laman ng tiyan. Virus ang cause niya. Right? So, kung sana hindi ka kumain, magkaka-ulcer at mamamatay ka, ang daming patay na. Right? Mistake yan. You will not starve to death. And you will not lose muscle mass. By this time, kung anong pinaka-naipon ng mga glycogen sa katawan mo ay paubos na. Wala na. Yung mga tira-tira, kinukuha na. And you might even lose some body fat. Ano ba magandang sa Tagalog? Bil-bil. Yan, and guys, that's yan ang purpose. The reason may taba tayo is reserva. This is for us to survive.
by nature, nung wala pang 7-Eleven, wala pang mga delivery, home delivery, the purpose of fat is to have a reserve of energy so that you can survive pagdating ng araw na walang pagkain o umabot sa panahon na walang pagkain. Napapanood niyo ba yung Naked and Afraid? Ano yun? Reality show eh. Ilalagay itong mga isang babae, isang lalaki sa isang challenge, jungle or island. Wala silang damit. May dala silang na apoy, may kutsilyo, at kailangan mabuhay sila for 21 days. Kung ano mahanap nila. Tapos nakita ko, sabi ko, yung mga first season, first episodes, yung mga katawan nila, grabe, yung parang Tarzan, muscle na muscle. The later episodes, ang tataba ng mga parang, sabi ko, paano kumakain ito? Na-realize ko, nagpapataba talaga sila para makasurvive ng 21 days. Itong mga veterano na sumasali sa show, talagang bago sumali sa show, nagpapataba sila. So that kaya nilang 21 days, wala silang mahanap na pagkain, may bago na pala. Diba? Sa totoo lang, if you watch that show, nasa Netflix yun eh. Sabi ba, itong mga season 5, season 10, season 1, tatabaan nila. Kasi pang survival yung body fat nila. By this time, after 8 hours, 5 to 8 hours na walang pagkain na pumapasok sa katawan mo, wala, mababa na yung glycogen na preferred source ng energy ng katawan mo, gagalawin na yung ating bilbil. Body fat. Body fat. And your body will continue to digest kung anong pinaka-natitirang konting pagkain na nandyan. Tuloy pa rin yung digestion. Tapos yung mga kaninang mga sobrang glucose na tinabi niya sa liver mo, sa muscles mo, dyan na lang siya kumukuha. 8 hours. That's level 4, when your blood sugar returns to normal. Now, level 4. Sorry, level 3 yan. Level 4 is when your body now switches into fasting. Fasting mode na yan. After 8 to 10 hours na walang pagkain, your body has used up. Pati yung mga tinatago niya mga glucose, ubus na. And the body goes into a state of, pag alam mo ito, social care. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Gluco from sugar, neogenesis create. Your body will create its own glucose from, wala nang pagkain eh, inubos niya eh. From the baby. Galing, no? Magiging fuel. Diba? Your body goes into a state of gluconeogenesis, indicating that your body is in fasting mode. Studies show gluconeogenesis results in the generation of glucose from body fat instead of carbohydrates. So pag hindi ka kumakain, may glucose pa rin, pero gawa ng katawan mo from yung body fat. This is why sometimes nagkaka-issue yung mga tao na nagpapa-blood test na pina-fasting, 8 to 10 hours, pina-fasting, yung pala umabot na siya sa dito is yung gluconeogenesis where his body has made glucose, sasabihin ng doktor, taas ng blood sugar mo. Diba? Mag-diet ka. May gutom na gutom nga ako eh. Pero gawa ng katawan mo, it's a normal procedure for your body so that may energy ka. So that you live. Gluconeogenesis, gawa mo yun. Your body can make the glucose it needs from your body fat. And this, by your body breaking down, ano yung nakakaroon ko lagi yung phone mo? By your body breaking down fat to become glucose, mas maraming sinusunog na calories. Habang, ako ka lang na nakikinig. Sino ba dinner na? Wala pa? Kita mo? Kaya wala pang... kung kumain na before that, ayun yung blood sugar na bumagsak tapos.
This increases calorie burning. Kaya ang ganda ng intermittent fasting, your body starts to burn fat. Kahit mo hindi ka nag-exercise. Diba? Hindi ka nag-exercise, hindi ka nagpapapagod. Ang sabi nga nila, 1 pound of fat is composed of 3,500 calories. Wow, 1 pound. So if you want to lose 1 pound of fat at maglalaro ka ng badminton, yung intense badminton which burns about 320 calories per hour, kailangan 10 hours ka mag-badminton para masunog mo yung 1 pound. Kaya mo ba mag 10 hours? Hindi, right? 2 hours lang, 3 hours. Ako nagpo 4 hours eh. While fasted. Parang talagang mahuhudusin. Pero, it increases calorie burning. Even your exercise becomes more calorie burning. That's why this is one of the best ways, without stressing your body, without having to go to the gym, for people to control their body weight. Nakatipid pa. Diba? 10 hours. Parang nagpapalitan ko sabi. Not yet. Kasi yung araw, hit na hit ko yan. Kaya hindi nyo nakabutan yan eh. Yung teacher, papasulat na yung mga notes. Tapos hindi kaya ng teacher, papagawa niya sa isang reception ng classmate. Tapos ang haba. Eh, kailangan na ni teacher next page. Yan yung isang weakness na nangyari nung yung kakambal ko. Magka-same grade kami. Bakit parang nagpapakahirap magsulat-sulat eh? Kinukopya naman yung utang. Diba? Kahit kukupin ko na lang kanya pag uwi sa bahay. Hindi pala pareho idea namin. Kaya niya, kinopya ko din. Kukopya sana siya sa akin. Paano homework natin ngayon? Tapos si Daddy pa naman, si military, di ba? What? Natin Daddy. Dad, kailangan maaga kami sa school bukas. Why? Mga extra project. Actually, kukopya kami sa classmate namin dahil nagka-idea eh. Go! Level 5, 10 hours to 12 hours, ito yung matindi na. After 10 hours to 12 hours na, hindi ka kumakain, your body's system is now turning into totong fat burning talaga. Yung energy mo lahat ka galing na sa bilbil. Kaya wala kang ginagawa, hindi ka lang kumakain. And yet, may abs. Matigas. The pinaka-glycogen reserves, halos wala na. You may become, magandang term to guys, hungry. Yung galit ka kasi hungry ako. I'm hungry. Maraming na gano'n, di ba? Maraming nagiging hungry pag hindi nakakain. After 10 hours, 12 hours, mapapaaway ka. Because you feel bad, you feel aggressive. Bakit? Your body is looking for energy. Wala nang glucose eh. Naubos niya yung glucose. Minsan, gagawin niya maglalabas siya ng adrenaline. Alam niyo yung adrenaline? Yes. Narinig niyo yun? Yung adrenaline is one of the chemicals your body produces para sa tinatawag nilang flight or fight response. Pag nasa gubat ka at may leon na lalabas yung adrenaline which makes you stronger, faster. So you can fight or flight. Takbo. Oh, it's either tatakbo kung mabilis, pero binigyan ka ng energy ng adrenaline. But adrenaline is a fighting chemical or hormone. Basta pang-fight eh. Kung wala kang ka-fight, pero adrenaline ang bibigyan ng fuel sa'yo, hindi ka naman wala po bang hamburger ko? May drive-thru ba to? Diba? So you be aware, if you start to feel irritable or angry, alamin mo, teka, baka gutom na to. Ba't galit ako dito?
Bakit ulo mo ito? Sorry Sorry, I was hungry. Yan yung hunger and anger. But matuwa ka because it's a sign your body is burning fat. Basta na-recognize mo that this is a positive thing, huwag mo bigay, huwag mo nauwayan yung ano dahil gutom ka lang eh. You are hungry. Fat cells, at this point, will release fat into your blood stream to be converted into energy. Diba? Fat cells, importante ito guys. Fat cells, kung gusto mo maging social, may kausap ka para ma-impress sa'yo. Adipocytes. Pero, kasi yung tawag yan, yung sa fat is adipose tissue. Adipocytes will release fat into your bloodstream. Ayan na naman, nagpa-blood test. Pina-fasting ni doktor. Pag-blood test. Tapos sasabihin ng doktor, may mga fat sa blood mo. And dahil nagpa-fasting eh. Diba, pero kailangan magkamot ka kasi may fats dyan sa blood mo. Normal lang yun because your body is using the fat for energy. Alam mo, maganda talaga yung mga notes. Guys, next time mag-notes tayo, maganda tayo. Dapat may assembly notebook. Kasi alam mo, yung maganda sa notebook, pag kailangan mo yung information, ano na kayo? Ano nga pala? Pag nagsastore, wait, close. Ano uli yung nakasulat kanina? Open. Diba? Kesa, lubak? Wala. Sa notebook, walang lubak. Diba? Diba? Kahit saan. Also, the fat cells will go straight to your liver to be converted for energy. Ayan yan ang purpose ng fat, stored energy for our body. Actually, ginagawa natin dito sa fasting, dinadaya natin yung katawan natin to burn fat because your body thinks that kailangan niya yung sunugin para mabuhay. Otherwise, kontento siya na, sige, dito lang tayo. Insulation. Okay? Level 5 is turning into fat burning. Halos wala na talagang glycogen. Your body is burning fat for energy. Nasa bloodstream being converted into energy. And you may be hungry. Pero huwag kang magulit. Matuwa ka because you know sinusunod yung liver. Okay? Glycogen reserves are running out. You may become hungry, pero relax. It is a sign the body is using fat for energy. The fat cells, or adipocytes, will release fat into your bloodstream where it's converted by the liver to become energy for your body. In this part, you are cheating your body. Dinuloko mo yung katawan mo para magsunog siya ng bibig. At hindi ka kailangan. 10 hours na ako babagi ito. Wala pa. Ito lang, iniwasan mo lang. Okay? Yes. Level 6. I don't know if you're familiar with this. Nung 70s, 80s, nung nauso yung mga low-carb diet, ito yung hinahamon nila, yung ketosis. The ketosis state. 12 hours to 18 hours, this is now the turn of fat to fuel your body. For you to breathe, para lang tumawa, para magpikit ng mata. Diba? Even while you're sitting, yung energy ng katawan mo is coming from fat. Diba? Yung maganda na is if you are asleep, your body is still burning fat. You are now in the metabolic state of ketosis. There's hardly any glycogen and your liver converts the fat into ketones. Yung ketones na yan yung little bodies which become
alternative energy source. Ito na yung nagpapatakbo ng katawan mo. Basically, galing sa taba. The fat reserves, binibita mo na talaga ng katawan mo. By level 6, 12 to 18 hours, talagang pinapakawala na. Go! Go, masunog na kayo para may energy. That is why ketosis is also called the body's fat-burning mode. Pag nasa ketosis, alam mo sinusunog yung taba. Ketosis, the system niya where it produces energy, has less inflammatory byproducts than glycogen. Actually, mas healthy ang ketones as a source of energy than glycogen. Kasi glycogen still leads to inflammation. Hindi may talk about inflammation sa mga ibang nagsalita. Inflammation is one of the biggest causes sa maraming sakit ng katawan ng tao. Inflammation, which comes from carbohydrates, consuming carbohydrates and then using glycogen. Ketones, which provide energy, has less inflammation effect than carbohydrates and glycogen. Ketones is also natutuwa yung ating utak. Provides healthier benefits to your heart, metabolism, and the brain. Ang galing mo po. Yan mo pa yan. Kasi sa akin, dapat ganun. Pag ganyan mo po kung nawala ko na. Hindi kailangan mo malaki. Kailangan mo yung malaki kasi mabibis-place mo lang eh. Nasaan ba yun? Nasa kabilang baga. Ito pa. Level 7. Fat burning starts. Ito na pinaka-fat burning na. Goodbye, Bill. This is why in 2017, 2018, nauso sa mga artista yung intermittent fasting. Ang daming gumagamit ng intermittent fasting. Ang sabi lang nila, hindi ko lang kakain ng almusal. Diba? Kain ka ng lunch, stop ka after dinner, yun na yun. Yun na yun. And then yung next kain mo, lunch. Tapos mababawasan yung timbang mo. Yung size mo mababawasan. Napakasimple. Diba? Hindi nyo ba napansin? Ako ginawa ko bracket to eh. Napansin nyo maraming artista lately na pumayat ulit. Dating malaki. Sinishare ko na may kaibigan ako. Dapat alam nyo kung paano i-apply yung ating barley into intermittent fasting. Explain nyo lang. Huwag ka lang kumain ng ganito. Eh, paano kung nahilo ko? Well, you can also take some extra phosphorus, you can take some magnesium, you can take some potassium, you can take barley. Lahat pala yan, nasa barley. The longer you fasting, hindi ka kumakain, the deeper into ketosis. By 18 hours, your body has switched into total fat burning. Ako, for the last 4 weeks, naglalaro yung fasting ko from 18 to 22 hours. Ginagawa ko isang kanin lang. I eat once a day. Pero ang dami. Ang dami. It's as much as I eat kesa tatlo. The same quantity. Hindi ako gutom because I eat the same amount that I would eat by 3. Pero sa isang kanin lang. But the effect is, my body starts to go into fat burning. If you divide it into 3 meals, sira yung fast, your body goes into fat storage. Alright? Mami, kung hindi tapusin muna natin ito. Research shows that after fasting just for 12 to 14 hours, ito yung pinaka-beginner's fasting, 12 to 14 hours, the energy supply from fat will increase by 60%. Yung energy ng katawan mo, para gumalaw, para lang huminga, para magsalita, will be coming from fat. Kaya fasting, di ba? Tipid ka ba sa ano?
Ang dami mo mga oras. Tatawagin mo mga prospects mo. Kasi wala kang lunch break eh. Diba wala kang breakfast break kasi mamayang gabi pa ako. At least for me. Kaya sa set, pag nasa taping kami, they serve us breakfast, lunch, dinner. Meron silang set team eh. Sineserve sa amin. Tapos kung may driver ka, kailangan sabihin mo para may extra para sa driver. Yung mga artista may PA, may Jalairay, taga-buwan. So, may ano rin yan. So, kung tinanong ko yan sa taping, sabi ko, di ba meron para sa driver, para sa assistant? Yes, sir. Saan ba ang assistant mo? Ako nag-drive. Ako din nagbuhat. Dapat tatlo. Hindi pumayag. Hindi pumayag. Pero ginagawa ko para maging fasting. Tinatabi ko yung breakfast, tinatabi ko yung lunch, tapos dinner, pagdating ng dinner break, tatlo ang kakainin ko. And yet, hindi nakakataba. Siyempre, hindi ko nauubusin yung tatlong rice, di ba? Pero yung ulam sa tatlo, sarap. Meron tosino, may itlog, and then yung lunch was adobo, and then di ba may gulay? Yung tatlong meal na yan, pinagsama ko in one eating time para mahaba yung fasting ko. Hindi ako gutom. I'm not starving. Pero, di ba, mayabang nga ako sa ano eh. Sayang hindi nasama dito. Meron akong eksena yung Amerikana kami. Again, yung mga bata hindi yung kilala si Lloyd Sammartino. Lloyd Sammartino, ano yan? 80s pa yan. 80s na artista yan. Kasama ko ngayon sa taping. Parehong manager namin. And then we're both lawyers. Yung first day of taping namin, kaya nag-enjoy na naman ako. Alam mo guys, one of the traps is pag alam niyo to, minsan mandadaya ka eh. Kakain ka ng kakain kasi alam mo kaya mong magpapayat eh. Pag kailangan. So, nung nag-start ang taping, yung design, yung stylist, kumuha ng Amerikano para sa akin, binigyan ako ng pants. Tapos sabi ko, alam mo yung pag masikip yung bibilangan mo? Pare Sara? Yun, 1, 2, 3! Yun. Diba? Umabot ako sa 1, 2, 3! 1, 2, hindi kaya. Sininturon na lang. Pero after doing it for 4 weeks lang, nung nag-tape kami, sabi niya, sir, ito yung pants mo. Sige, susundin ko sa CR. Kasi nag-shooting kami sa office ng may office eh. Punta ko sa CR, tapos dala ko yung pants. Tapos sabi ko, hindi na magdadala ng belt kasi nasikip na ako without belt eh. Tapos ba? Nahuhulog. 4 weeks na, nahuhulog. Kaya yabang ko, pagbalik ko dun sa room, is this the same pants? Sabi niya, sir, yan yung pants natin. Sabi ko, ang galing, ang bilis nito, guys. Super bilis. And the first place you lose fat by doing this. Pansin mo yung waistline kagad. Researcher yan, 12 to 14 hours. After 18 hours, yan yung matindi. I started doing this before 16 hours. Since 16 hours ko lang. And then, graduate na sa 18, tapos later on. Tapos umabot din ako. Minsan umabot ako sa 48 hours, 36 hours. Pero minsan lang yun. Pag tripan ko lang kasi kaya ko ba. Levels of fat burning 18 to 24 hours. Mas mataas ang ketones sa body kasi yan pinaka-fuel mo eh. And ketones comes from yung taba. It is also a signaling molecule to tell your body to how to regulate your metabolism. So, yung signal ng ketones is to tell your body, magsunod na tayo ng lubid. Right? And your body's anti-inflammatory and rejuvenation processes are ready to work. Rejuvenation. Ano rejuvenation? Guys, gals, pagbabago, parang reset, parang, ano yan, start again, rejuvenation, nagbata ulit. Kaya sinasabi nga nila, this type of eating is anti-aging.
Kasi 8:30 na. Gusto mo mag-break? No. 5 minutes. 2-minute break. Kakain muna daw yung Okay, fine. Let's continue. Punta naman. Fuel by fat tayo. Ang sarap ng kain natin mamaya, guys. By level 8, autophagy starts. I don't know, may sa tayong speakers ni Avalos. Talks about autophagy. Autophagy is when your body, ito tawag, autophagy is self-devouring. Ginagawa ng katawan mo yung mga damaged cells, damaged viruses, yung mga iba-ibang parte ng katawan mo na sira, kinakain ng katawan mo as energy also. Tapos tutubuli yan, panibago is new. Cells clean up their house, they remove unnecessary or dysfunctional components. This is good because it allows the orderly degradation and recycling of cellular components para bago, wala kang luma ng mga natitira dyan sa katawan mo. Oh, sorry. Na-change ko ka agad. Actually, guys, hanggang doon lang pwede mo explain. Kasi after that, medyo complicated na. Level 8, actually hanggang level 11 to eh. Pero yung level 11, yan yung nag for 48 hours fasting, 72 hours fasting. These are, now is it safe? Is it safe? Almost all major religions in the world feature fasting. Not just for faith purposes, pero for health purposes. Up to now, yung kaibigan ko, si Robin Padilla, once a day kumain. Tingnan mo, ang hindi ni Robin Padilla, nag-action pa rin. Right? It's a normal practice na nawala. Sino nagtanggal nito ng fasting? Noong araw talaga naniniwala yung simbahan na 2 hanggang 12. 12 dapat ang start talaga eh. Pero binago yung mga nagtitinda ng pagkain. Siyempre. Alam niyo bang saan nagaling? Kaya nga dati tawag yung breakfast. Break fast. You break your fast. Normal ang fasting dapat sa atin every day. Ngayon yung nakasira niyan was mga industrialists. Because they wanted to sell breakfast food. Kaya kumuha sila ng mga plano-plano, tinuro sila. Breakfast is the most important meal of the day. Ako nung nasa school ako, nag-breakfast ako, naantok ako. Ayun na yun, yung 2 hours. Tapos papaluin ako ng ruler ng teacher. Dahil tulog ako sa klase. Tapos yung lola ko sasabihin niya, you should eat para hindi ka antukin sa school. Okay. Pagdating sa school. Lalo pa ko yung teacher. Yes, ma'am. Diba? Dati talaga hindi kasama yun eh. Okay. Ay sinabi ko na yan, diba? Cells break down viruses, bacteria, and damage components. Kaya maganda itong fasting. Nahalata nyo guys, pag may fever kayo, may lagnat kayo, wala kayong ganang kumain. Yes. Because your body wants you to fast. Para pwede niyang patayin itong mga lokong ito. Pero may iba nagtuto, kumain ka, para may energy ka. That's why your body's normal process is to make you not hungry, so you fast, so you can heal. Diba? Sino nagbago mo? Yung magbebenta sa'yo ng vaccine, ng antibiotics, hindi pala hindi ka nagkakain eh. Pero pipilitin ka, you're sick, you must eat. Dapat kung kumain ka para lumakas ka, para gumaling ang katawan, yung hinahanap ng body mo is fasting. During this process, you get the energy to make new parts prepared. Now, the main benefit of autophagy is best known as the body turning back the clock and creating younger cells. Yung mga luma, yung mga tired cells nyo, na-recycle. Kaya natawag nila anti-aging.
Kaya nga 61 ako. Hindi pa ako nakapag-belo. Right? Now, products natin. Incorporating our products into intermittent fasting. Diba na nakita natin lahat ng benefits ng intermittent fasting? Regulates. Ayun na yung about sa Key benefits about, familiar mo tayong lahat dito sa Omega? Omega Life. Key benefits nourishes cardiovascular and vascular health. Diba sabi natin kailangan yan para sa puso? Yung vascular health improves yung circulatory system natin. Supports brain health. Improves normal vision. Strengthens joint health. Ang ganda. Ang dami nating kliyente dyan sa joints. Mga kaedad ko, ang dami ko nagpipilitan para sa joint health. Sakit ng tuhod ko. Ano nga yan ito sa'yo? Pinipenta ito ng kaibigan ko. Enhances healthy circulation throughout the body, optimizes antioxidants, maintains normal function of the heart. In short, ang mga omega are good fats. Our body needs fats. Nakita nyo na eh. Ano yung main supply ng energy pag nagpa-fasting? fats. Fat. Our body needs fat. In fact, sabi ng isang health professional sa akin, you need fat to burn fat. Na-realize ko yan yung mga ibang tao yung biglang nag-stroke, nag-heart attack. Sabi niya, kung kailan ako nag-healthy living, dyan ako inatake. And yung healthy living niya, tinanggal yung fat. Kasi may nagsabi sa kanya, tanggalin yung taba, tanggalin yung cholesterol, tinanggal niya, na-stroke, na-heart attack. Tapos sabi niya, kung kailan ako nagtanggal ng mga yan, nag-healthy living, inatake ako. Kasi inatake ka kasi tinanggal mo eh. Right? The body needs this. Ako ever since I've been taking this. And to mention yung pelikula namin kay FPJ, kasama ko dun sa eksena, si Fernando Jr. at si Roldan Aquino. Nung kumakain kami ng dinner, kinakain ko yung fat dyan sa ulam. Sabi nila, ilang taon ka na, Rick? At that time I was 33. 33 years old ko. Kaabot ng 50. Dapat gayahin mo kami. Low fat. Low fat kami. Gulay-gulay kami. Salad sila. Akong buhay. Pareho sila na stroke. Diba? Blessed in peace. Pero sila dalawa na stroke. Diba? Sabi nila, hindi ka aabot ng 50 sa way of eating mo. Dapat gayahin mo kami. Tapos nung sabi ko, okay, fine. Be a product of your product. Best barley. Alam mo itong barley, I found out about barley dahil lagi akong naghahanap ng mga benefit na health product. Our body is a perfect machine, made by nature, made by God, that can do many things, including heal itself, if you feed it correctly. Kung tama yung mga components para sa diet niya. Kung hindi mali yung binigay sa kanya, kadalasan mali yung tinuturo na ibigay eh. Right? Itong barley, nalaman ko to 50 years ago pa, 20 years ago, na ginagamit nila yung Japan. Ginagamit nila to the point na yung barley, hinahalo nila sa tubig, dyan sa office, para sa mga office workers nila, daily. Pwede mag-barley. Bakit? Kasi gusto nila healthy yung mga workers nila para tuloy-tuloy trabaho. Right? I was introduced to barley by a company before. I don't know kung alam niyo yung Ishugenki. Have you heard of Ishugenki? This was a Japanese origin company, MLM din. And they introduced in the Philippines squalene. Yung from the shark liver. Diba doon pa lang parang pinipress pa rin nila yung mga omega eh. Squalene. And then they approached me, sabi nila, Rick, meron kami product ng barley. So sabi ko maganda itong barley. Maganda to. Siya lang meron eh. Pero somehow hindi nila launch. Hindi nila launch properly. Until something almost 8
5 to 8 years later, sa kanang nagsilabasan ng barley, but not from Ishugenki anymore. Sabi, one of the weaknesses of the barley was yung source. Yung barley natin is from Australia. It's from Australia, mate. Pinakamaganda yung Australia, bakit? They are very, they are, ano yun? It's down under. Barley is down under, mate. Ako naiintindihan yung accent ng mga Australiano, kaya kami mag-joke eh. Minsan pag nagsasalita nila may mga kaibigan ko, ano sabi niya? Sabi niya, ang ganda mo. Diba? I can understand accents, pinag-tripan ko yan. Kaya lang si Mr. Wu, may Chinese accent eh. Barley in Australia, yung environment ng Australia, pinoprotect nila. Ayaw nila may chemicals, ayaw nila may mga pollutants, ayaw nila gumamit ng mga fertilizer na katuda-tuda. And that's why yung barley that is grown in Australia is considered the best in the world. At nakukuha natin dito sa Central. Yes! It is harvested from young barley leaves. Hindi basta kumuha ng barley na lang, may barley kami, sige kunin mo na. Yung young barley leaves have the highest level of nutrition kasi. Yung mga luma medyo dry na yan. At their peak nutritional stage and processed through hydrolyzation. Uy, ganda ng term guys, hydrolyzation. Hydrolyzation, ibig sabihin hydro, na tubig. Through a water process, ginawa nila, sineparate nila yung nutrition ng barley through hydrolyzation para mas madaling ma-absorb. Meron kasi iba, dinudurog lang. Dinudurog lang nila. So, dapat mamakuha yung ibang particles na hindi mo kailangan. May iba din dinadala nila sa init, which destroys a lot of nutrients. Ito, hydrolyzation, which breaks down complex plant structures into smaller, bioavailable components. Bioavailable, yung bio is for life, di ba? So our living system, it becomes bioavailable. Our living system, mas available, mas nagagamit natin. Kasi kinain mo, pero wala mong silbi. Diba? Parang kinain mo lang yung mga karton. Right? Best barley is 100% organic, non-GMO. Itong GMO, sino ba si GMO? Genetically modified. Itong GMO, itong patira ng maraming Maraming mga malalaking company na gusto magpayaman, they modify the plants para mas mabilis tumubo, mas malaki tingnan, pero walang silbi. Pero bebenta din per kilo. Kikita sila dahil mabilis tumubo. So makakabenta sila ng ilang kilo niyan, pero walang silbi. Kaya ayaw natin ito, non-GMO. It is rich in protein and amino acids. Importante ng protein and amino acids. Actually, amino acids are the building block of protein. This is a necessity for our body so that hindi babagsak yung muscle and skin. Our whole body uses protein. Pag nagfa-fasting ka and you cannot get all the right choices, ito yung best bet mo para assured nutrition. Free from stevia. Kailangan niyo si stevia. Ito yung minamarket yun, especially with people who are avoiding sugar. Stevia. Dahil it's another plant which is sweet. Matamis siya, pero it does not give the glycemic index effect of sugar. Yung nagpapataas ka agad ng blood sugar. But, may mga nagdududa rin sa stevia dahil kailan lang ginagamit natin eh. Ito, wala siyang stevia. Meron ibang dyan na nagtigil na drinks na barley na may stevia. Itago natin. Itago na lang natin. Basta, mas okay ito. Artificial sweeteners, additives, or chemical treatments. It is nature's purest form of green nutrition, carefully preserved for modern wellness. Iba yun ba kasi? Old style eh. Parang alam mo na urekta ng kangkong yun sa tabi-tabi tapos tinagtad nila tapos grinder natin yan. Dahil marami yan. No, Australia's is the best. Yes. Alam niyo ba dati nakapunta ang Australia? Napaka-strict nila. Lahat kami sa plane,
check nila yung bagahe namin para alam nila wala kaming mga smuggle na kahit may dala kang gulay na iba, bawal kasi magkakontaminate sa kanila. Kaya lang natin pure na pure ito dahil wala siyang kahalong mga hindi siya tisoy, kumbaga. Because any type of plant product, animal product, ayaw nila yung makapasok. So akala ko, lusot ako eh. Pagpasok ko sa airport, alam, Mike, how are you? I'm fine. Where are you from? I'm the Philippines. Oh, okay. Have a nice time. Bakit hindi ako chinek? Sabi ko, pagdating ko eh. May mga ibang tao, chinecheck yung bagahe nila. Tapos bandang huli, may ibang checkpoint pala doon. Tapos yung katabi ko, kinuha, chinek, bagahe niya. Yung pala panglima, ako na. Can you step over here, please? Baku, patay. Lahat chinecheck. Ayaw lang nila sabay-sabay. Pero lahat nila chinecheck, kaya alam nila pure na pure yan eh. Very, very strict sila. Key benefits of best barley. You are fasting. Ito, may vitamin C, zinc. Zinc, importante yung zinc. Why guys? Zinc. Naalala niyo ba yung COVID? Yes. Ang COVID na yan. Ang araw, diba? Ang COVID. Pag umubo. Nung COVID, mabenta itong dalawa. Vitamin C and zinc. Why? Vitamin C is a powerful antioxidant. Lumalaban siya sa illness. And zinc, taga-repair. Taga-repair yan. Pag nagkasakit, nasira, na-damage yung cells mo, zinc is the repair. In fact, guys, sa isang study, alam mo yung stretch marks? Pag sa buntis, pinainom mo ng proper amounts of zinc, hindi magkaka-stretch marks. Diba yun pala eh, sasabihin mo, yung kaibigan kong buntis. Buntis ka nila. May kaibigan ako. Nagbibenta nito. Vitamin C and E, to strengthen defenses. C and E stimulate collagen. Our body makes its own collagen. Our body makes it, sabi ko, perfect ang body natin. If you feed it properly, it can make its own collagen. In fact, most of the collagen our body uses is made by ourselves. But vitamin C and E ang nakakatulong so that we can produce collagen. It protects the skin from free radical damage. Ano yung free radicals? Yung mga nasa Mindiola na ibagsak. Yung mga radical. Free naman sila. No, yung free radicals, ito yung mga sumisira sa katawan. They cause mutations sa mga cells natin and then they start destroying each other. Vitamin C and E protects us from free radical damage. Also supports muscle repair, tissue regeneration, pagkagaling, and brain function. Now, for some people, kapag nagfa-fasting, mababa yung kanilang magnesium, potassium, calcium. Pag mababa yun, which comes from, di ba sabi natin, the body is using fat for energy, creating ketones. During this process, may mga fat burnings. Diba? Pag nagka-burning, nagkakaabo. Saan napupunta yung mga abo na yun? Sasama sa wiwi mo. Sasama sa wiwi. Kaya when you fast, mapapawiwi ka ng mapapawiwi. Okay lang kasi sumasama. Ibig sabihin, fat burning ka. Kasi sumasama yun. It's a sign of ketosis. But at the same time, sumasama yung potassium and magnesium. And if your potassium and magnesium becomes low, nagiging dizzy, nahihilo, tulala, blackouts, nahihilo ka. And it's because mababa yung electrolytes mo. And then these people, when they do that, they say, kailangan ko kumain. Nahihilo ako eh. But it's not because kulang sa pagkain, it's because kulang sila sa electrolytes nila. And that's what's in our barley. So kapag nagpa-fasting at umiinom din siya nito, hindi siya mahihilo. Hindi niya sisisihin yung kanyang fasting. Vitamin A supports clear vision and night vision. Night vision, di ba?
Sayang yung talagang pinatay mo yung ilaw tapos kita ko. Hindi naman pero importante yung night vision, especially ngayon, di ba ang daming mga kotse ngayon? Ang daming motor. Kadalasan, hindi alam ng mga motor. Kapag parating yung isang kotse, nandiyan yung ilaw sa'yo, hindi nakikita yung mga tumatawid. Di ba? Parang kanino lang eh. Kaya nagkaka-aksidente eh. Tapos yung mga motor, sumisigil pa. If your night vision is better, masaspark mo yan. Makaka-adjust yung mata mo kahit maliwanag yung ilaw. Kaya ganda nito. And that's why, may mga barley dyan, but they are not best. Best natin ang barley. Picture kasi ako eh. Kailangan ng tama. Sabihin niyo pag magpipicture na yun. Kasi mamaya nakuha niyo, gano'n yung tapos ipopost. Sino yan? Nasa Ricardo, si Pedro. Sino yung pangit niya? Sabihin niyo naman parang makalang porno ko lang sa picture. Barley fusion. May barley na. Diba? Best barley na. By combining it with fenugreek, tapos collagen, glutathione, yan ang powerful drink. Lahat din is for rejuvenation. This 4-in-1 formulation, yan naman, ano sila? Hydrolyzed. Ganda, mas maganda, hydrolyzed. Eh, pinasosyo. Hydrolyzed. Hydrolyzed. Glutathione. Alam natin ito, di ba? Yes. Alam natin glutathione, hindi lang papuputi. Guys, hindi papuputi. Glutathione is what's called the master antioxidant. Kapag may glutathione ka, proper amounts, lahat ng ibang antioxidants mo can work better. Kung bawa si manager eh, para magandang trabaho ng ibang antioxidants, kailangan natin si glutathione. Okay? Yung iba, papuputi, papaganda. Kasama yun, side effect lang yun eh. Hindi yan ang main function ng glutathione. Pero of course, mas bigong. Kasi, ano tayo, vain eh. Di ba? Uy, puti ako. Di ba? By the way guys, glutathione by itself does not make you light. Alam mo yung dati yung binibenta ng glutathione, sabi nila, bakit hindi ako pumuti? Hindi ka sumunod sa mga rules eh. May rules pala pag kumain ka ng glutathione. Rule number 1, huwag kang magpa-araw. Rule number 2, kailangan nakapayong ka. Gamit ka ng sunscreen. Hindi, syempre puputi ka. Kahit hindi ka ng glutathione, di ba? Puputi ka talaga. Okay, this 4-in-1 formulation delivers unmatched health, beauty, and vitality benefits in one convenient sachet. Wala naman glutathione. Collagen, barley, fenugreek, lahat pinag-ano. Tapos, easy to absorb. A 4-in-1 hybrid drink for inside and outside wellness. Superfood number 1 is barley grass. Yan yung first component natin sa barley fusion. It has detoxifying chlorophyll. Ano yung chlorophyll? Yan yung nagpapaano, di ba? Yan yung nagpapagreen sa mga plants, but at the same time, it is a very powerful carrier of nutrition. Chlorophyll is the blood of plants. Immune boosters A, C, E, zinc, and selenium. Natural enzymes for digestion. Diba? Enzymes for digestion. Kailangan natin to for digestion. Otherwise, walang simple yung kinain mo. You have to have enzymes. High antioxidants for anti-aging, energy and vitality support, heart and bone health support, helps control cravings, and weight. Diba? So, pag weight ang pinag-usapan, intermittent fasting, barley fusion, hello. Ang galing yun. Superfood number 2 is fenugreek. It supports blood sugar balance, reduces bloating, improves digestion.
Ito yung pinaka-nakakainis. Pag kumain ka tapos hindi man digest at mag-blow. Pag hindi na naka-digest yung katawan mo dyan ka kinakabag. Diba? Kaya maganda to. Reduces bloating, improves digestion. Para pag nandito tayo sa Ascendra, tapos sabay-sabay tayo sasakay sa elevator. May hamon. Amoy. Dalawang beses, dalawang klase kung saan siya lalabas. Up or down. Sabi mo, I'm just sharing. Sabi nga nila, bakit ganun? Pag yung tao umuto, bakit pagkatapos? Diba yung iba dead ba pa kayo? Tapos yung ibang tao, tapos yung mga magagaling, titingin sa kabila, sa kasama. Sabi ko, sabi ko mas maganda sana yung, imbis na mag-sorry ka, mag-warning ka. Uy, guys, uto to. Guys, baka ready, di ba? May kaibigan nga akong hayop talaga eh. Nakaupo sa sofa, tapos yung isang kaibigan namin babae, yung ulo niya nandito, nanonood kami TV eh. Tapos itong si walang iyak. Tapos sabi niya, wala ito, yung silent but dead. Kaya parang yung malakas na ba? Eh, hindi nag-react si girl. Itong kaibigan ko sabi, May, bakit kuya? Wala kang naamoy. Sorry, ginawa ni May. Wala naman kuya. Ang lalim kong ginawa niya. Sana sinabi ko na lang. Wala ka bang naamoy. Dinaamoy niya ng todo. Reduces bloating, improve digestion. Balances hormones para sa mga PMS, menopause, testosterone. Increases stamina and energy. Diba? Ang galing. Superfood, ang fenugreek. Improves healthiness and shedding. Ako nabilib ako sa fenugreek. Ever since yung mga 1980s pa ako kumuha nito. Ang hirap pa naman ng araw mahanap to. Tapos nandito lang pala. Hanap siya. Isa yan sa mga reasons bakit talaga na-impress ako dito. One of the things is the product. Yung product. Ito super foods, all in one. Talaga nakakatulong. You feel good, you feel healthy, tapos yung mga founders, diba? Sila Joseph Lim, sila Miko, si Jurgen, diba? Ako hindi Jurgen ko parang fancy. Kasi Jurgen, sinasabi ng iba, spelling Jurgen, is galing sa German yan eh. Yung pronounce nila, Jurgen. Kaya ako parang feeling fancy ako. Jurgen. Kasi sinasabi ko si Jurgen Gonzalez. Ikaw, Jurgen Gonzalez. Diba? And then si Cheska. Lahat sila kilala sa industry. Lahat sila magandang record. Lahat sila trust. Diba? Yes. Kaya ako, talaga Ascendra, dito ako magre-retire. Kasi ako mag-retire ako sa showbiz. Alam niyo? Kasi nandito ako. My first movie, Bida-Bida, yung sexy movie. Hanapin niyo sa internet, Secrets of Pura. Alma Moreno. Baka feeling ko, Richard Gere ako nun. Iba yung nakakilala kay Richard Gere. Bida. Hindi ko bida. Bida. Alam mo magkano talent fee ko? 1989? 30,000 pesos. Yun na yun. Bumili ko na. 30,000 pesos. When I made 100,000 per movie, it took 2 years. Diba? 2 years. Tapos nung kay Robin Padilla na yun, nagla 300,000 ako. Habang siya 3 million lang. Tapos siguro, veteran, mga 12 years na ako sa showbiz. 300,000 for the whole movie.
Magkano kinikita mga tao dito in 1 week? 100,000. Diba? Ako, binalibal ni FPJ. I'll pay you 25,000 a day. Yes! Dito pala, ginagawa ng kahit sino, 25,000. Okay lang eh, di ba? Kaya yung maganda dito, yung option dito. Kaya, ever since 1996, nung nalaman ko may MLM, pumasok ako because it provided me more income than my showbiz income. Kaya mayabang ako. Alam mo, nakatulong sa akin eh. Meron yung tinatawag na presyo hindi. Yung hindi ko, pag yung project tatawag sa'yo, tataasan mo yung presyo mo na alam mo hindi nila tatanggapin. Pero hindi ka maghihindi. Sasabihin mo, my rate is, FPJ. Sabihin niya, magkano yung rate mo? 25, di ba? Kuya, 80,000 a day. Hindi ka kukunin. Kasi ayaw mo gawin eh, pero ayaw mo sabihin, ayaw ko gawin. So, bibigyan mo ng presyo hindi. Minsan may mga project ganun eh. Minsan may mga project na ayaw ko. Pero ayaw ko sabihin sa director, pero tuwa siya sa project niya eh. Dahil sa network marketing, nakabigay akong project na yung presyo hindi. Kaya dati sabi ni Dito Lapid, Rick, meron namang pelikula. Ikaw yung kanang kamay ng kontrabida. Kuya, hindi ba ako yung kontrabida? Yung taga. Okay.